Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila nagulanta nga itong si Gibocho Doro sa naging matinding pasabog nga ni Sasasot. Dito nga natin makikita mga kaibigan na unti-unti nang naglalaglagan na magkakasama at nabubuking na ang mga korap na opisyalis na talagang magkakasama sa mga kabalbalan at pagpapahirap sa ating bayan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang ang mga smuggler ay pinayagan ng mga magkakasamang itong mga pulpolitiko na tambaluslos. Kaya naman pala mga kaibigan matatapang ang apog ng mga smuggler at mga hoarders na ito dahil ang protektor nila ay matataas na opisyalis ng ating pamahalaan. Kaya naman talagang nakakahiya at talagang mas lalong maghihirap ang ating mga kababayan na talagang taliwas na sa kanilang pangako at hindi na nga ito matutupad dahil kung titignan natin, si Kuting ng Norte na ito ay talagang tahimik at hindi na nakikialam sa problema ng bansang Pilipinas na sa tingin ng maraming netizen, maraming tao na parang meron ginagawa itong si Kuting na ito. Ngunit kung pag-aaralan natin mga kaibigan ay wala pa itong nagagawa dahil mas malaki pa ang mga perang nawawala kaysa sa nagagastos. Ang problema pa dito, iba ang kanilang report na wala naman silang maipakita na resibo na talagang bilyon-bilyon nga raw ang kanilang ginagastos, ngunit walang maipakita na kahit isang resibo. Kaya naman dapat magpa-audit ang mga tambaluslos na ito para malaman na natin kung sino ang dakilang korap sa bansang Pilipinas at kung sino ang sinungaling. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Medyo meron pong parang meron pong sabwatan dito mga kaibigan ha. Tingnan nyo, tingnan nyo sa screen nyo. Galing po yan sa ABS-CBN News. Ang nakalagay po dito mga kaibigan, China losing interest in funding PH infra projects. Anong nangyari mga kaibigan? Bakit nawawalan na daw ng interest ang China para tayo bigyan pondo para sa ating mga infra projects? Kasi panahon pa ito ni Tatay Digong mga kaibigan. Ibig sabihin, pinabayaan talaga ito ng Marcos administration. Sinadya para pumapahiya ang mga Duterte mga kaibigan. Dahil itong fundings na to, itong infra po no ng dapat ang magfo-fund ito China, dapat gagawin ito sa Mindanao mga kaibigan. Lalagyan po ng railway ang Mindanao, buong Mindanao ha. Kung hindi ako nagkakamali ha, buong Mindanao mga kaibigan, lalagyan po ng train. Pero bakit ang China po nawala na ng interes? Anong ginawa nila dito? Di ba? Kasi galing pa to kay Duterte. Ito po ay legacy po, no, one of the legacies ng mga Duterte, guys. Itong infra na to na maglalagay po ng train kasi pag nailagay yung train na yan, guys, sa buong Mindanao, nako, ang sarap na pong bumiyahe doon, guys. Talagang maginhawa na po, no? Bibilis po ang economic doon, no? Pag-unlad ng Mindanao pag nailagay itong train na to. Pero bakit bigla pong nawala ng interest ang China? Anong ginawa po ng Marcos administration? Anong kinalaman dito ni Ma'am Xi? Dahil may narinig tayong mga kaibigan na ang smuggler po ay ginawa nilang envoy, no, ng China. Bakit ganun? Tapos ngayon ito tatanggalin nila. Tatanggalin nila ito, or sa tingin ko talaga may kakuntsaba dito, may nagkakuntsabahan dito eh. 'Di ba? Oo, sinadya talaga 'yan. Para mapahiya po ang Duterte kasi ito Mindanao to, guys eh. This is one of the Mindanao projects, no? Lalagyan po sila ng train doon, pero bakit biglang nag-back up or nag-back out or nawala ng interest ang mga Chekwa? Anong nangyari? Ito po ha, basahin po natin ng balita galing po sa ABS-CBN. Okay? Ito, intro pa lang to, guys ha. Mamaya, matindi po ang pag-uusapan natin. Ito, pinakita ko lang sa inyo, guys, para po malaman natin, no? Ano pong pinagagawa itong Marcos administration. Alright? O, basahin lang natin ha.
Ito po yung balita ngayon. One of the most ambitious Philippine railway projects, the 100-kilometer Mindanao Railway. 100 kilometer mga kaibigan. Ganun siya kahaba, guys. 100-kilometer Mindanao Railway. Phase 1 is dead in its tracks. Ibig sabihin, wala na. Based on a letter of the Department of Finance or DOF addressed to the Chinese embassy seen by ABS-CBN News. Nakita daw ito ng ABS-CBN News, mga kaibigan. Nasilip nila. Nawala na po ng interest ang China. Ito po, basahin natin. We wish to formally convey, ito po yung nakalagay ko na. Ito po yung letter, guys. We wish to formally convey to your office that as discussed with the Department of Transportation or DOTR, the Philippines is no longer inclined to pursue the Chinese ODA financing for the Mindanao Railway Project Phase 1, Tagum, Davao, Digos segment. Galing, oh. Tagum, tapos Davao, tapos Digos. Sayang, no? Ang ganda sana kung natuloy-tuloy, guys, oh. Tagum, Davao, tapos Digos. Diba? Ang galing sana ng project na to, oh. Segment, MRP, TDDS, the DOF said in the letter. So wala na po, mga kaibigan. Ang ganda sana ng project, guys. Talagang uunlad po talaga ang lalawigan ng Davao, mga kaibigan. Di ba? Ayan, oh. According to a senior economic manager, a Chinese senior economic official expressed their concerns regarding geopolitical factors as the reason for the lack of progress in the infrastructure projects with Beijing. Ibig sabihin, pag sinabi mong geopolitical factors, mga kaibigan, may problema po sa foreign policy or foreign relationship natin vis-a-vis with China. May problema po tayo, guys. Bakit po nagkaganito? Pag sinabi na pong geopolitical factors, ibig sabihin, may problema pong humahadlang dito. Mayroon pong may nag-chuchu dito, guys. Para hindi po matuloy yung projects niya. Kasi ang alam ko, guys, itong project po, pag natuloy ito, mga kaibigan, alam na natin na talagang legacy po ito ng mga Duterte, guys. Isa ito sa mga foundation ni dating Pangulong Digong. Na pag natuloy ito, guys, ay talagang pwede po nating sabihin na isa ito sa mga milestone ng Duterte regime. Napakaganda po itong project na ito, guys. Pero bakit bigla pong nawala ng interest itong China? Ngayon, tinignan ko na parang nag-research ako, mga kaibigan. Kanina pa nagtingin-tingin tayo sa mga nagsasalita. So, may natuklasan po tayo dito, guys. Dahil ito sa nangyari. Kasi, itong si Gibo, si Gibo, ano pong nangyari kay Gibo? Ha? Itong si Gibo, mga kaibigan, nananawagan. May panawagan po siya, guys. Ewan ko lang kung panawagan ba talaga tawag doon or talagang yun talaga ang pakay nila or yun talaga ang kanilang target na i-cancel po ang China. Or China, ewan ko kung ano i-cancel dyan. Okay, darating po tayo dyan, ha? Darating po tayo dyan. Babasahin ko lang to, guys, ha? Ito, no response, sabi. Ito, nakalagay, kung magkano itong projects na to, guys. 83 billion pesos Mindanao Rail Project Phase 1, which was supposed to receive backing from China, was originally set for construction in January of 2019. Oh, laki, di ba? Ang laki po. Magkano yan? Oh, dito, basahin natin ito sinabi dito. Yung Mindanao Railway, it is an approved project. So we will continue the project again, reviewing the plans. We need to get a funder for this Mindanao Railway project. Maybe, that the past administration was talking to China for the funding of this project. Unfortunately, the loan was not finalized, Bautista said. Ito na yung sinasabi natin. Na meron pong nagchuchu dito, mga kaibigan. Dahil minensyon na po ang pangalan ng dating Pangulong Duterte. Ito ha, sabihin ko ha. I-highlights ko dito, mga kaibigan. Yan,
Yan o, past administration. Siyempre, Duterte yun. Sino ba ang past administration? Diba? Maybe you know that the past administration was talking to China for the funding of this project. Siyempre, gusto nilang sabihin, nakikipag-usap na si Duterte ha, hindi kami nakikipag-usap dyan. Diba? Simple lang naman sinasabi nila dyan eh. Ganun ang sasabihin nila dyan. Oh, hindi namin projects yun ha. Oh, project ni Tatay Digong yan ha. Baka mamaya kami sisihin nyo dyan. Oh, diba? Yan yung mga palusot dyan eh. Ganun naman usually ang palusot. No? Pag hindi natuloy, may nagchuchu, may nag-intriga. Oh, intriga yan eh. Tapos, syempre, sinadya. Oh, sadyain niya. Kumbaga, sadyang-sadya to eh. Kasi po, unang-unang mga kaibigan, ang dami po ngayon nangyayari sa South China Sea, mga kaibigan. Ang dami nangyayari ngayon na gusto talaga nila mag-escalate. Ibig sabihin na mag-escalate, gusto talaga nila magkaroon ng tension po. Na hindi naman natin hindi po natin kaya. Kaya nga si Pangulong Duterte nakikipagkaibigan sa China kasi nga sila yung kapitbahay natin. Ang Amerika po wala namang pakialam yan eh. Bakit walang pakialam? World War II pa lang eh. Alam nyo nang nangyari sa World War II. Di ba? Iniwan nga tayo niyan eh. Kaya nga nauso yung I shall return. Oh, di ba? Kaya nga nauso yun eh. I shall return. Oh, yun eh. Iniwan tayo ng mga yan. Ganun talaga sila guys eh. Siyempre, binalikan naman tayo. Di ba? 4 na taon or 5 taon tayong walang binabayo tayo ng mga Hapones or mga Japanese, no? Mga Japanese. Binabayo tayo. Pero huwag na tayong pag-usapan yan, no? Tapos na tayo dyan. Ang sa akin lang guys, ito po, matindi po ang panawagan nila mga kaibigan. Na i-cancel daw natin ang China. Ano yun? Bakit mo i-cancel ang China? Hindi nyo ba alam na ang Pilipinas po punong-puno ng mga Chekwa dito? Tapos i-cancel ang China. Talagang ano na yung mga utak nila, no? Na brainwash na talaga. Ito po, ito pa isang balita, ayan, 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 the Philippines is looking for a new financing options. Naghahanap daw sila ng financing options, mga kaibigan. Hindi na daw China. Naghahanap daw sila ngayon ng bagong magfe-finance. Wow, maghahanap talaga kayo ng bagong magfe-finance? Akala nyo naman makahanap kayo? Yan ang sabi ha. Pero wag nyo nating asahan yan, guys. Alam na natin ang mangyayari dyan. Hindi na po nila i-finance yan. At hindi na po matutuloy ang railway na yan. Ewan ko lang ha. Sana po matuloy, no? Pero tingin ko guys, hindi na nila itutuloy yan. Kasi sa pananalita pa lang nila dito sa balita, the government is looking at a new financing options for the Mindanao Railway project after it backed out from loan negotiations with China. Transportation Secretary Jaime Bautista said on Wednesday. Ewan ko lang ha. Isulat nyo sa hangin yan. Isulat nyo sa hangin yan. Lulukuhin nyo pa kami. Di ba? Ano to, lokohan? Palagi namang lokohan eh. Di ba? Palagi namang lokohan eh. Palagi namang kayong ganyan eh. Wala naman yata kayong palagi yung, kumbaga, itong si Mamshi guys, mahilig talaga yan. Mahilig talagang mang brainwash yan. Mahilig mang brainwash. Hindi lang po brainwash, talagang inaano niya yung mga sekretary niya para mapasunod niya, mga kaibigan. Kasi ako kaya nasabi kong ganun guys, itong si Mamshi. Dahil dito si Gibo. Si Gibo po, mga kaibigan. Isa yan sa mga choices namin. Kasi nga magaling yan guys. Magaling po yan si Gibo. Pero bakit ngayon tuta na siya? Tuta ni Mamshi. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Kaso lang, kawawa po ang mga Pilipino dito guys. No? Kawawa po talaga ang mga Pilipino dito. Kawawa po ang bansa natin guys. Yung mga nasa abroad, okay lang eh. Nasa abroad na sila eh. Yung mga nakatira sa Amerika, nakatira sa Canada, nakatira sa mga ibang lugar, okay na po sila doon, safe na sila doon. Pero ngayon, ang Pilipinas guys, kawawa. Dahil hinuhulog po, unti-unti po tayong tinutulak guys
sa patibong ni Ma'am Xi. Unti-unti tayong tinutulak ni Ma'am Xi sa patibong. Kasi nga gusto nilang maghari dito sa Pilipinas. Gusto nila makuha ng kayamanan. Lahat ng kayamanan ng Pilipinas guys, gusto nila makuha. Yun talaga ang target nila. Dahil sa mga nangyayari. Pansinin niyo mga nangyayari ngayon. Biro nyo, Michael Ma, gawing envoy ng China. Totoo ba yun? Ang grabe naman yung balita na yan. Ha? Totoo ba yun mga kaibigan? Ha? Michael Ma, envoy ng China? Bakit? Ewan ko, ay ko na nga magsalita. Yes, hinuhulong tayo sa kumunoy. At nalulunod na tayo. Alright mga kaibigan, bago po tayo pumunta sa ibang topic, no, may papakita lang ako sa inyo. No, napaka-importante ito guys. Relevant po ito sa main topic natin. Yan po nasa screen na, mga kaibigan. Nasa screen nyo na po. Pakibasa na lang guys, naka-highlights yan. Ayan no. Gibo Teodoro, now Sagittarius Mines Board Chairman. Chairman pala siya. Ayan ha. Gibo ha. Secretary Gibo, bakit ka ganyan? Ha? Bakit ka ganyan? Secretary ka pala. Alright, ano ba yung Sagittarius Mines na yan? Yan po ay minahan. Nagpo-produce po yan ng ginto. Ha? Ginto, mga kaibigan. Ginto! Ginto! Gento pala yung gento. Ginto! Ginto! Oh. Ngayon, chairman pala si Gibo. Okay. Bakit ko pinakita sa inyo to guys? Dahil mamaya po, may pasabog po si Sas. Okay? May pasabog po siya. Matindi po ang kanyang pasabog guys. Dahil itong si Gibo, lumalabas ngayon mga kaibigan sa mga balita-balita. Ha? Lumalabas ngayon. Ito po, papakita ko sa inyo ha. Oh, ayan oh. Teka lang guys ha. Pakita ko lang sa inyo para meron kayong ano. Ayan o, nakita nyo guys? Nakita nyo sa screen nyo? Klaro ba mga kaibigan? Nababasa nyo guys sa screen? O ayan o. Yan po ang nangyayari ngayon mga kaibigan. Itong si Gibo. Disinformation part of China playbook. Defense chief. Kumbaga gusto nila guys i-hate ang China. Pero ang tanong, bakit i-hate ang China? Sino ang mag-hate ng China? Kami? Bakit kayo? Hindi nyo kayang i-hate ang China? Dahil sila po guys mga kaibigan, ang mga bilyonaryo po, kumikita po sila sa China. Kumikita po sila ng bilyon sa China mga kaibigan. Kaya wag kayong maniwala dito guys. Nasasabihin nila hate China. Kung gusto niyo talaga i-hate ang China, unahin niyo ang mga bilyonaryo. Tingnan natin kung totoo talaga kayo sa panawagan niyo. Unahin niyo ang mga bilyonaryo. 'Di ba? Bakit niyo iuutos sa amin 'yan? Hate China. Bakit niyo iuutos sa mga mahihirap 'yan? 'Di ba? Dapat kayo ang mauna. Unahin nyo ang mga bilyonaryo katulad din ng Lusyutan. Oh, sila Henry C. Di ba? Oh, tingnan natin. Tingnan natin kung kaya nyo i-ano yan. Kung kaya nyo i-cancel yan kila Henry C. Tsaka kila Lusyutan. Kung sino-sino pa yung mga bilyonaryo. Kasi yung mga yan, kumikita yan sa China. Di ba? Yan oh. Sagittarius Mines earn billions per year by exporting copper to China. See? Nag-i-export ng copper sa China. Tapos sasabihin mo, Mr. Gibo, Mr. Gibo, na i-hate ang China? Come on, plastikan to. Gaguhan kumbaga, gaguhan, no? Ginagago na naman tayo, guys. Pinaikot-ikot tayo para kunwari, hate China. Yun pala, grabe naman pala ang kanilang mga kita. Yes, nabayaran na po ito. Klarong-klarong nabayaran na. Nung una gusto ko pa siya, ang galing pa niya eh. Ang galing pa niya, 'di ba nung una? Pero ngayon tingnan niyo, basahin niyo guys. Chairman ka pala. At kumikita kayo diyan ng
5.8 billion. Ito po, papakita ko sa inyo mga kaibigan ha. Asan na ba yun? Wait lang guys ha. I-play ko lang mga kaibigan para po meron po tayong source ha. Wait lang. Sa mga hindi pa po nag-likes, mag-likes lang po tayo mga kaibigan. Maraming salamat. Ayan. Saan ba yun? Ayun. Ayun o. Oh, kita nyo guys? Ayan o. Oh. Yung billions every year na nakinikita ng Sagittarius Mines sa China. Ayan o. Kasi ang sabi po ni Gibo mga kaibigan, ayon po sa alam ko ano to Inquirer to no, .net. Pakikipag-usap ni Chinese President Xi Jinping sa mga leader ng Pilipinas para lang magpakitang tao. Kasi nga kumikita nga sila ng bilyon diyan. Di ba? Di mawalan na sila ng bilyon kung, di ba? Mawawalan sila ng bilyon. So nakikipagplastikan lang po sila mga kaibigan or talagang pinapaikot-ikot lang tayo. Niloloko lang tayo guys. Yes, lahat po ng ino-order natin sa Shopee, karamihan dyan galing China. Tapos i-hate mo ang China. Di ba? Hindi ko maintindihan itong mga to no? Talagang na-brainwash na po sila ni Ma'am Xi. Di ba? Na-brainwash na po talaga sila ni Ma'am Xi mga kaibigan kasi napakagaling nila magsalita, napakagaling nila sa mga balita, sa mga press con. Pero bakit sa smuggling po mga kaibigan, hindi nyo man lang mabigyan ng solusyon? At ang ginawa nyo pa, si Michael Ma, alam naman namin si Michael Ma, kilala na ng lahat na yun si Michael Ma na yan, bakit nyo pa ginawang envoy ng China? Correct me if I'm wrong ha, baka nagkamali lang ako ha. Pero yun po yung nakita ko sa balita, no? Sa source. Wala naman sa balita, pero sa source lang po, no? May nabasa tayong source kanina na ito palang si Michael Ma ginawang special envoy ng China. Wow, special ah. Udinet, swerte naman ni Michael Ma, lalong yayaman yan. Ay, nako, ano nang gagawin natin? Dito pa lang guys, kay Gibo, wala na, talo na po tayo mga kaibigan. Talo na po tayo guys. Wala na pong mangyayari sa atin. Di ba? Yes, pinahinto nila yan. Mindanao dahil railway projects down the other hidden supplementary mining activity. Gagamitin pang front ang projects. Meron nga nagchuchu dyan sa projects na yan, yung sa Mindanao na yan. Meron talagang nag-ano dyan. May mga kasabwat dyan guys. Kasi nga biglang tinigil Biglang tinigil yung projects na yan So ngayon, napag-connect ko, napagtanto ko mga kaibigan, no? Kaya po nila tinigil yan dahil dito. Kasi nga, na-brainwash na po nila ni Ma'am Xi, mga kaibigan. Kasi nga, gusto nilang mapahiya ang mga Duterte. Yun naman talaga yan. Bakit mo ito? Kita nyo naman sa screen nyo. Yan, si Gibo, oh. Oy, Mr. Gibo, anong nangyari sa'yo? Ha? Kinain ka na ba? Or nilamon ka na? Di ba? So, lalo pong lumalala guys ang problema. Unang-una, yung nangyari sa West Philippine Sea, pinapalala nila. Kita nyo naman, di ba, paano nag-cross yung barko, yung maliit na barko, kita nyo naman pinapalala nila ng pinalala, para po mga kaibigan, itong mga Chinese ay medyo magagalit sa Pilipinas. At ito namang itong mga bilyonaryo na to, na kumikita din pala sa China, nagkukunwari. Kasi nga, kontrolado silang lahat ni Ma'am Xi. Ginawa silang puppet, ginawa silang tuta. Pati itong si Gibo, naging tuta na rin. Wala na, tapos na ang usapan. Wala na po talaga mga kaibigan. Wala na. Nasa kumunoy na siguro tayo. Baka lumulutan na tayo sa kumunoy. Kasi ang palatandaan dyan guys, pag mga smugglers na po pinagbigyan, no? Pag pinagbigyan na po ang mga smugglers, wala na.
Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga katapang itong si Sasrugan de Sasso at para nga talagang isiwalat ang katotohanan na kanyang nalalaman. Dito natin makikita mga kaibigan na inumpisa na nila ang paglalaban sa mga korap na opisyales at mga tambaluslos na ito na talagang ang namamahala nga sa kanila ay walang iba kundi si Lisa Smugs. Kaya naman talagang pinipigarin nga si Lisa Smugs Martin Romualdez para lumabas talaga ang katotohanan at mapatunayan kung sino nga ba talaga ang magnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi na lang kasi na puro paninira ang kanilang ginagawa. Ngayon nga ay binebeltahan na ang mga tambaluslos na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.